Showbiz fanatics, narito na ang ilan sa pinaka-latest na balita or updates patungkol sa apela ng Tape Incorporated sa IPOP. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, ngayong araw nga or kahapon ng Saturday ay namataan ang pamilya ng Haloshos. Mr. Romy Haloshos, ang kanyang mga anak ay naririto, maging si Miss Abraham Garduque, Attorney Abraham Garduque, Isko Moreno, ang si Miss Annette Gozon at ilang mga artista po ng GMA7 ang spotted po sa birthday ni Attorney Felipe Gozon na siya pong dating president kasi napalitan na po siya ngayon eh. And eto nga dahil pagkatapos po ng mga napakaraming pangyayari, dahil ang bola ngayon ay nasa TBJ, ay isinuot muli ng ilan sa mga staff and crew, maging si Miss Jenny Pere po ay nakasuot muli ng kanila pong tagline t-shirt na Itbulaga. At sa pagkatapos lumabas ng apela or pagkakansela nga ng registration na ginawa ng Tape Incorporated sa IPO at ibinigay sa pangalan ni Mr. Joey De Leon, ay sunod-sunod na nga ang kanilang paggamit nito. So, nakaka-cringe lang, medyo cringe lang po sa pakiramdam na araw-araw nanonood po tayo ng noontime program na may dalawang Itbulaga. Tapos may pagkakataon pa po sa TikTok na parang kino-compare pa yung theme song ng Itbulaga original tsaka theme song neto pong Tape Bulagta, na marami syempre ang mas kasi parang pag naririnig kasi natin yung theme song na ginawa po ni Bossing originally, walang pwedeng umagaw nun, na nostalgic yung pakiramdam, 'di ba? Na mula noon hanggang ngayon nagkaanak na yung mga bata na talaga namang inabot tong Itbulaga hanggang sa nagkaapo na. Ito talaga yung parang pambansang pambansang programa, pambansang theme song ng buong bansa. But anyways, ito na nga. The Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPIL has dismissed the appeal of Television Production and Exponent Tape Incorporated that sued to oppose the Itbulaga trademark application under Class 41 filed by EAT host Joey De Leon, as the former plea was filed out of time. Class 41 of the trademark refers to the use of entertainment services, production of show, production of radio and television production, television and entertainment, providing online videos not downloadable, providing television program via video on demand services, presentation of live performance and presentation of variety show. So yung ipinasok po or under the name of Mr. Joey De Leon, ito po yung pinakatumpak na dapat nakalagay sa registration nila sa IPOPIL. Hindi katulad ng registration na ginawa po ng tape, under po siya sa mga merchandise, sa parang nagtitinda ka ng mga bagay-bagay This time nasa tamang na siya, nasa tamang category na siya, nasa entertainment services na po ito. An IPOPIL document signed by Bureau of Legal Affairs Director Nathaniel Arevalo last December 6 stated that TAPE has sued to reverse order number CF 2023-11063 dated October 12, 2023, which dismissed the opposition for being filed out of time. So, ibig sabihin, talagang hindi umaayon talaga sa kanila ang tadhana kasi parang parang kumbaga yung kanila pong i-final na apila is kinansela agad dahil number 1 out of time, and at the same time pangalawa is hindi na rin talaga kinatigan kasi nakapag-desisyon na yung sa lower court Sabi po ng attorney nila na si Miss Abraham Garduque, Miss Maggie Abraham Garduque, may tatlong level pala yung pagdadaanan niya. Yung unang desisyon is yung sa lower court nga, which is ang nagpumirma is from IPOPIL. Tapos may second pa, tapos may third pa. Yun po yung sinasabi nila. Kaya sinasabi nitong si Mr. Paulo Contis na mahaba pa raw ang laban. Ilang days lang naman po yun. Thus, purpose of filing the opposition, the period should be reckoned from original publication dated August 29, 2023. The opposer therefore had 30 days from August 29 to 2023 until September 28, 2023, which within the to pass its opposition.
The following mark was published for opposition, however, there were mistakes, amendments in the bibliographical data. Ito po yung mga nangyari noon, na parang may mga pagkakamali na nakita, at of course, isa rin sa mga biggest lesson po na talagang natutunan dito ng tape, na talagang kailangan siguraduhin po nila at maging particular sila sa mga dates. Kasi parang hindi ata naunawaan ni attorney Abraham Garduque yung tinatawag na working days Parang isinama niya kasi pati hindi niya isinama yung parang yung days na walang pasok, 'di ba? Tape Legal Counsel Maggie Abraham Garduque for her part told the Star that under the rule or the decision of BLA Director are appealable. Ito yung sinasabi niya to the Director General of IPO within 30 days from receipt. Nung natanggap na po nila yung cancellation letter, pwede po silang mag-apela within 30 days until such time that a certificate of registration is issued to Joey De Leon. We cannot say that the Bureau of Trademark IPO already granted the application of Joey Garduque said. The IPO bill earlier canceled trademark registration of Itbulaga. Respondents registrant Tape Incorporated existing trademark registration over the mark Itbulaga and EB should be cancelled as they were obtained in contravention of the provision of Republic Act 8293. Ibig sabihin, yung pangalawang apela po nila na inapil po nila sa IPO is already canceled. So, mag-aapela ulit sila, for the third time. Pag hindi pa rin po yun na-aprobahan, talagang kailangan na po nilang magkakaroon na ng injunction, 'di ba? Yung desisyon ng korte na ipatigil ang paggamit sa Tape Incorporated ng titulong Itbulaga. Narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nakaabang sa mga videos. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Lipster Fernandez. Tama itong korte, dapat umaksyon na kayo. Payag ba itong korte? Tignan nyo kabastusan itong tape sa batas. Maraming kabataan, mamaya hindi nagalangin ang batas. Ayun. So, kasi parang medyo kung sa pakiramdam lang, kung hindi natin ibabase sa batas, lumabas na po yung desisyon ng IPO. Pero still, dahil karapatan po nila mag-apela, ginagawa nila yun. Pero still, ginagamit pa rin nila yung titulo ng tape. Ibig sabihin, tama yung sabi ng ilan sa mga viewers natin na parang hindi nila nire-respeto yung desisyon ng lower court. Ang sabi naman po ni Renan sa Panta, madali lang ang termination of contract lang ang gagawin ng mga sponsor. Hindi problema yan, Tape Incorporated. Ang problema dyan, mawawala sa kanila lahat ng sponsors na under Itbulaga label. At yun, that is the most and biggest. Bukod pa sa problemang kinaharap nila sa trademark, yun po yung isa sa mga problemang kinaharap nila dahil ilan sa mga sponsors po ay pumirma under the name of Itbulaga. So kung mawawala sila sa kanila yun, syempre may pagkakataon na magkaroon ng refund. At hindi ko alam kung meron ba talagang ganong batas na parang pwede sila mag-refund, diba? And sabi ni The Truth, walang takot yung mga lawsuits kahit may order na hindi pa natitinag, dapat maparusahan sila at ang GMA sa pagpapalabas ng show. Sabi naman ni Blink Kira, expected na mag-a-appeal yung tape pero habang ongoing yung appeal, dapat irespeto ang desisyon ng lower court. Kumbaga, yung bola, EB nasa TBJ ngayon. Saka na lang ulit gamitin ng tape yung EB pag bumalik na ulit sa kanila yung bola. Yun ay kung papabor sa kanilang desisyon sa appeal nila. Yun po ang pinaka-biggest question. Kasi kahit ilang beses po sila mag-apila, dahil ngayon sa pangalawang pagkakataon po ay kinansela na yung kanilang appeal. Ang bilis lang po ng proseso Parang talagang ina-adya talaga na si Sir Joey De Leon or JDL talaga ang totoong nagmamay-ari ng trademark na ito. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone!